Morning po, brothers and sisters. Para po mapagsimula po tayo, samahan niyo po ko na imukot manalangin. Banal at mahabagin naming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa amin ay patuloy nagmamahal. Nagpapasalamat po kami unang-una po sa lahat, kundi dahil sa kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin, hindi kami magkakaroon ng pag-asa na papasok din sa inyong kaharian. Dahil sa mahalagang dugo ng Panginoong Jesucristo na dumanat dun sa krus, ay nagkaroon kami ng pag-asa na nalinis ang lahat naming mga kasalanan, hindi po dahil sa aming mga gawa, kundi dahil sa kanyang katwiran. Dahil po sa biyaya na ito, ay labis-labis po kami nagpapasalamat. Ngayong araw din po ay nagpapasalamat po kami dahil sa pagbibigay niyo po sa amin ng pagkakataon para magkatipon ng sama-sama upang umarap sa iyong banal na salita. Dinadalangin po namin na sa orasin po na ito ay pagkalooban niyo po kami ng mga salita na kinakailangan po namin para sa aming Christian life at nawa ito ay maging kalakasan po namin sa pagpapatuloy ng pangangaral ng Ebanghelyo sa mga ligaw ng kaluluwa sa paligid po namin. Aming Ama, alam po namin na mahina kami at marami pa rin kaming kakulangan, pero dahil po sa inyong biyaya at kapangyarihan ng Espiritu Santo, kami po ay napupunuan sa pamamagitan po ng iyong biyaya. Kaya aming Ama, patuloy po ninyo kaming ingatan at gabayan sa araw po nito at naway punuin niyo po yung aming puso ng kagalakan at biyaya sa pamamagitan po ng mga salita na aming pag-aaralan po ngayon. Dahil itong mundo na ito ay pasama ng pasama at padilim ng padilim dahil sa mga kasalanan, naway ang pamumuhay po namin dito po sa mundo, habang kami naghihintay sa ikalawa ninyong pagdating, ay maging mas maliwanag kaysa noon at naway palugayin niyo po kami sa aming pananampalataya. Naway sa pamamagitan din po ng mga pagsubok at mga kahirapan na mga nararanasan po namin, ay naway sa pamamagitan din po nito, ay mapalakas at mapatatag ang aming pananampalataya. May mga brothers and sisters po na nakakaranas ng mga kahirapan, physically and spiritually. Patuloy niyo po silang aliwin, patuloy niyo po silang bigyan ng higit pang kalakasan upang sa lalong madaling panahon ay makasama po namin sila at naway panumbalikin niyo po ang kanilang sigla sa kanilang puso at sa ganun din sa kanilang espiritu. May mga brothers and sisters din kami na hindi po namin makakasama sa oras po na ito kung ano man po yung dahilan at kung nasan po sila, pakiusap, ingatan niyo po sila at gabayan at naway tulungan niyo po sila upang hindi po sila matangay ng sanlibutan at naway mapanatili po nila yung kanilang identity na hindi po ginagawa yung mga bagay ng sanlibutan kundi ginagawa at tinutupad ang iyong kalooban. Sa oras po nito, sa pasimula hanggang sa pagtatapos, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Ito po ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Subuksan po natin sa ating mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit, number 29, verse 1 hanggang 2. Mga Awit, 29, verse 1 hanggang 2. Mga Awit, 29, verse 1 hanggang 2. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay at dahan-dahan. Okay, nakita na po. Basahin natin ng sabay-sabay, dahan-dahan. 3, 2, 1. Mag-ukol kayo sa Panginoon, o mga anak na makapangyarihan. Mag-ukol kayo sa Panginoon ng kalawalatian at kalakasan. Iukol ninyo sa Panginoon ang kalawalatian, nararapat sa kanyang pangalan. Sambahin ninyo ang Panginoon sa banal na kagayahan. So magandang umaga po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? So dahil sa biyaya ng Diyos, patuloy tayo nakakatanggap ng kalakasan spiritually. At ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon, panibagong pagkakataon para makatanggap ng biyaya para naman din sa ating Christian life. So sa pamagitan ng words of God, ay patuloy tayong sinusuplayan ng Diyos ng pagkain para sa ating espiritu para hindi ito manghina at higit sa lahat, magamit yung kalakasan na ito para sa kaluwalhatian niya o para sa kanyang kaharian. Nais ng Diyos na tulungan tayo na mapabuti dito po sa mundong ito. Hindi lang sa pisikal, kundi lalo na sa espiritu. Kaya nga, patuloy niya tayong binibigyan ng mga kailangan po natin, physically and spiritually, para ibalik yung kaluwalhatian na nararapat sa Kanya. Kaya, ang magiging title po natin sa sermon po na ito, sabi dito, iukol ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian na nararapat sa Kanyang pangalan. So sa verse 2, sinabi po ito ni Haring David.
So alam natin, ito pong si Haring David, isa siya sa mga tao na nag-ukol or nagbigay ng kalawalatian na nararapat sa Panginoon. Alam niya na yung Diyos, yung napakadakilang Diyos para sa mga Israelita. At siya yung tumutulong sa kanila para mapagtagumpayan yung kung ano man mga pagsubok na kanila nararanasan. At siya rin yung tumutulong sa kanila para malaman nila kung ano ba yung kalooban ng Diyos. Yung Diyos din po yung nagbibigay sa kanila ng kakayahan at kalakasan na kailangan po nila kapag may mga oras or mga panahon na kailangan nilang lumaban physically. Kaya, sabi ni Haring David, dahil nga yung Diyos yung nagbibigay sa atin ng kalakasan, siya yung may kalawalatian, dapat lang talaga siyang parangalan. Dapat lang talaga na ibigay natin yung kalawalatian na nararapat sa Kanya. Bilang naligtas, ito rin po yung ginagawa natin sa ating Christian life. Yes, hindi lang tayo nagbabasa, hindi lang tayo naikinig, hindi lang tayo nag-fellowship, hindi lang tayo nagsasakripisyo para sa ating sarili. Lahat ng mga bagay na yon ay ginagawa natin para ibalik yung pagpaparangal sa Diyos. Dahil siya yung Diyos na dapat parangalan. Tama po ba? Kung merong namumuno dito po sa mundong ito na nararapat sa pagpaparangal, lalo na yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Lalo na siya yung ating Panginoon, siya yung ating Diyos. Hindi lang siya tagapagligtas, siya yung namamahala at tumutulong sa atin dito po sa mundong ito. Kagaya ni Haring David, sabi niya na mag-ukol kayo sa Panginoon. Ayun, sabi dito, mag-ukol. It takes action. Sa English, give. Ano yung mga bagay na dapat natin ibigay sa Diyos? At kapag ibinigay natin yun sa Diyos, ano yung magiging pakinabang nito para sa atin? So ito po yung pag-aaralan po natin ngayong araw po na ito. So, gaya nga ng binasa natin dito, si Haring David ay binanggit yung mga verse na binasa po natin. At kung babasahin po ninyo, yung awit number 29, meron pong isang bagay na pinupunto si Haring David. Dahil sa tinig ng Diyos, nakikita niya yung kanyang kalwalatian. Kung babasahin po ninyo sa verse 3, verse 4, verse 5, verse 7, verse 8, verse 9, ito'y tumutukoy sa tinig ng Diyos. So, meron siya nakikita na resulta kapag naririnig niya yung tinig ng Diyos. Meron siya nakikita na resulta kapag napapakinggan niya yung salita ng Diyos. At tayo rin, bilang mga naligtas, yes, alam natin na yung salita or tinig ng Diyos ay makapangyarihan. Tama po ba? Lalo na, dun sa creation. Yung sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag, di naman siya magician na nagkumpas-kumpas. Lumabas lang sa kanya mga bibig yung salita na magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Nung nahati yung dagat at lupa, dahil sa salita ng Diyos, nahati. Naintindihan po. Yung mga dakilang bagay, yes, nanggagaling po ito sa salita ng Diyos, dahil sa tinig po ng Diyos. Pero, meron po isang bagay na hindi lang salita yung dapat lalabas sa bibig ng Diyos, kundi merong gawa na kailangan mangyari ng sabay. Sa pamamagitan ng tinig niya at sa pamamagitan ng gawa niya, nangyari yung isang bagay. Nangyari yung isang dakilang bagay. Ano po yun? Yung kaligtasan. Tama po ba? Yung creation, yes, sapat na yung salita ng Diyos para mangyari. Yung paglikha sa atin, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo po ay nabuo, tayo po ay na-form. Tama po ba? Kaya yung pagkakalikha nga sa atin, sabi ng Diyos, kahanga-hanga at nakakakilabot. Sa pamamagitan ng kanyang salita. Tama po ba? Pero, pagdating sa kaligtasan, para mailigtas tayo mula sa kapahamakan dun sa impyerno, hindi lang salita yung ginawa ng Diyos. Hindi lang niya sinabi na ililigtas niya tayo. Kundi, pinatunayan niya ito sa pamamagitan po ng krus. Naintindihan po. Dito natin makikita na yung Diyos, yes, meron siyang salita, meron din siyang gawa. Naintindihan po. Para maipakita sa atin yung maluwalhating at dakilang bagay ng kaligtasan, hindi lang ito sinabi ng Diyos, kundi mismo niyang ginawa. Hindi man natin nakita yung pagpapako dun sa krus, pero sa pamamagitan ng Biblia, malalaman po natin. Naintindihan po. Na ayon sa kanyang kapangyarihan, ayon sa kanyang salita, ayon sa kanyang gawa, nangyari yung kaligtasan. Kaya nga, sabi sa Biblia, ganito kadakilang kaligtasan. Sobrang laki. Hindi natin ma-imagine. Naintindihan po. Yes, sa words of God, maunawa natin ito. At higit sa lahat, pinatunayan niya sa atin na yung kanyang kaligtasan, yung kaligtasan na gagawin niya sa atin, ay sa pamamagitan din ng gawa. Naintindihan po. Kaya nga, sabi po sa Biblia,
Huwag kayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. So, yung mismong Diyos, si Jesus Christ, siya mismo yung tumupad ng verse po na yun. Hindi lang siya nagsalita ng kaligtasan para sa atin, kundi siya rin mismo yung gumawa ng kaligtasan para sa atin. Tama po ba? Kaya nga, dito po sa awit 29, yung tinig ng Diyos, kapag napapakinggan ni Haring David, merong mga nangyayari. Basahin natin para magkaroon tayo ng konting background. Basahin po muna natin yung verse 3 hanggang 5. Basahin natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng mga tubig. Ang Diyos ng kaluwalhatian ay kumukulog. Ang Panginoon sa ibabaw ng maraming tubig. Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan. Ang tinig ng Panginoon ay puspos ng kadakilaan. Ang tinig ng Panginoon ay bumabali ng mga sedro. Binabali ng Panginoon ang mga sedro ng Lebanon. So sa pamamagitan nito, makikita natin na yung tinig ng Diyos, nandun na siya, may kaluwalhatian siya, may pagkilos, at merong kapuspusan ng kadakilaan. Naintindihan po. Kaya sa tinig ng Diyos, yes, makikita po natin na talagang makapangyarihan yung salita ng Diyos. At sabi sa verse 7, babasahin ko po, ang tinig ng Panginoon ay nagpapasiklab ng mga ningas ng apoy. Imagine po ninyo, sa pamamagitan ng words of God, nagkakaroon ng apoy, nagkakaroon ng mga bagay na dakila para sa atin. Tama po ba? Tayo po, bilang mga tao, yes, hindi natin kaya. Nasa pamamagitan na ng salita, may mangyayari. Kasi hindi naman tayo Diyos. Yes, makapangyarihan yung salita ng Diyos. Mayroong nangyayari. Naintindihan po. Kaya nga, dahil din sa salita ng Diyos, nagkaroon po tayo ng alab sa ating puso. Yung dating puso natin na malamig, yung dating puso natin na walang pakialam tungkol sa Diyos, nung napakinggan natin yung Bible seminar, napakinggan natin yung salita ng Diyos, nag-aalab yung ating puso. Naintindihan po. At habang tayo nagpapatuloy sa ating Christian life, habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, pinag-aalab din ng Diyos yung ating puso. Naintindihan po. Kaya kung hindi natin papakinggan, kung hindi natin iaharap yung ating sarili sa words of God, yung puso natin, lalamig ng lalamig. Naintindihan po. Kaya di ba minsan, meron tayong naririnig na expression, si sister, si brother, nanlalamig na. Una, ano ba yung nagiging dahilan kung bakit lumalamig yung puso ng tao? Una, dahil hindi siya nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi siya nagbabasa. Hindi niya inihaharap yung kanyang sarili sa words of God. Kaya paano lalamig? Paano iinit? O paano mag-aalab yung puso niya? Dahil sabi ng Diyos, ang tinig ng Panginoon ay nagpapasiklab ng mga ningas ng apoy. Naintindihan po. Hindi naman tayo instantly magkakaroon ng apoy sa ating puso. Tama po ba? Unti-unti tayong nagkakaroon ng ningas, unti-unti na nagbabaga yung ating puso kapag nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Tama po ba? Tayo nga kapag nag-iihaw, nag-barbecue, pag tinapunan mo ba siya ng isang posporo na maliit, na may konting apoy, yung uling, anong mangyayari? Magbabaga ba kaagad? Masusunog ba kaagad? Hindi, tama po ba? Kailangan paningasin, kailangan patindihin yung apoy. Para yung mga charcoal o yung mga uling, magningas lahat. Tama po ba? At kapag lahat maningas na, kapag lahat may apoy na, doon lalabas yung malaking apoy. Tama po ba? Doon natin makita na, yes, pwede na tayong makapagluto, pwede na tayong mag-ihaw. Tama po ba? Pero yung kahit na yung isang maliit na yon, yung maliit na match or maliit na posporo na yon, kung ito ay makakarating sa isang tuyo na bagay, pwede ito pagsimulan o pagmulan ng malaking sunog. Tama po ba? Diba minsan pag nababalitaan natin, dahil lang sa kandila, nasunog yung buong lungsod. Tama po ba? Dahil sa maliit lang na sunog, dahil sa maliit lang na apoy, kaya niyang sunugin o tupukin yung mga bagay-bagay. Tama po ba? Ganun din sa atin. Dahil sa words of God, na nagdiningas ng apoy sa ating puso, meron tayong magagawang bagay. Naintindihan po? Kaya kung hindi natin papakinggan, kung hindi natin babasahin, kung hindi natin i-meditate yung salita ng Diyos, yung puso natin lalamig ng lalamig. Naintindihan po? Kaya i-check niyo po yung sarili po ninyo. Bakit ba minsan parang wala akong nakukuhang biyaya? Nakikinig naman ako ng sermon, pero bakit parang wala? Andito naman ako sa fellowship. Kasama ko naman yung mga brothers and sisters. Pero bakit wala? Check mo yung puso mo. Baka hindi nakakarating yung apoy. Bakit? May mga iba't ibang mga nakaharang. Ano yung mga nagiging harang sa puso natin bilang isang Kristiyano?
yung mga alalahanin, yung mga bagay na hindi maganda, hindi mabuti sa harapan ng Diyos. Kaya kahit anong pakinig, kahit anong tapon, kahit na anong pagme-meditate, kahit na anong pagbabasa, hindi natin natatanggap. Bakit? Kasi occupied yung puso natin. Naiintindihan ko. Pero kahit ganun, kung ihaharap natin ng tuloy-tuloy yung ating sarili, yung ating puso sa words of God, yes, babalik yung apoy, babalik yung alab sa ating puso. Kasi makapangyarihan yung salita ng Diyos. Naiintindihan ko. Sabi nga dito, ang tinig ng Panginoon ay nagpapasiklab ng mga nagningas ng apoy. So sa words of God, yes, dapat talaga natin napakinggan, dapat talaga natin napagbulayan. Dahil ito yung nagbibigay sa atin ng alab para sa ating Christian life. Naiintindihan ko. Kahit tayo rin naman na-experience natin ito. Kapag malayo sa words of God, tamlay sa Christian life. Pero kapag tayo ay unti-unting nalalapit, patuloy na nalalapit sa words of God, yes, yung puso natin napupuno ng biyaya, napupuno ng kagalakan. Naiintindihan ko. Kaya sa pamamagitan po ng words of God, sa pamamagitan ng tinig ng Diyos, meron po talagang kalawalatian. Meron talagang mga bagay na dakila na nangyayari. Naiintindihan po. Kaya nga, sabi ni Haring David, yung kalawalatian, karangalan, at kalakasan ay dapat lang talagang ibigay sa iyo. Dapat lang talaga na iukol sa iyo. Naintindihan ko. Kaya, pero po tayong tatlong bagay na pag-iisipan na mga bagay na dapat iukol sa Diyos. Yes, maaaring isipin ng iba, yung mga resources natin, yung mga bagay na meron tayo, ito lang yung mabibigay natin sa Diyos. Actually, at some point, opo. Pero, hindi lang yun yung dapat natin ibigay. Hindi lang yung mga resources na nahawakan yung dapat natin ibigay sa Diyos. Hindi lang yun po yung resources na natatanggap natin kung saan. Yung mga bagay na natatanggap natin sa Diyos, internally, ay dapat din natin gamitin para sa ikalawalhati ng Diyos. Kaya binanggit natin dito, sa English version, sabi dito, give unto Lord, O mighty ones, give unto the Lord glory and strength. So yung kalawalatian at kalakasan na nagaling din sa Diyos, kailangan natin gamitin para maibalik sa Kanya. Sabi dyan, give unto the Lord the glory due to His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. So ito po yung tatlong bagay. Yung glory, yung kalawalatian, at yung kalakasan na dapat nating gamitin para sa paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa mga brothers and sisters. At yung pangatlo, yung pamumuhay ng may kabanalan. Ito po yung tatlong bagay na ito ay napakahalaga na nakapaloob sa ating Christian life. So unahin natin dun sa number 1. Ibigay ang kalawalatian sa Diyos o iukol yung kalawalatian sa Diyos. Paano po natin ito gagawin? Sa pamamagitan din ng ating Christian life. Naintindihan po. Yung ating Christian life ay isang napakagandang paraan para magbigay ng kalawalatian sa Diyos. Naintindihan po. Si Haring David, yes, kilala siya bilang isang magiting na mandirigma. Sikat siya, ma-impluwensya siya, makapangyarihan siya, mayaman siya. Pero para sa kanya, hindi karapat-dapat yung kalawalatian na yun. Bakit? Kasi alam niya na kung wala yung Diyos, kung hindi ibibigay yun ng Diyos sa kanya, hindi siya magkakaroon ng ganung bagay. Naintindihan po. Kaya nga, tingnan po natin. Awit 115. Awit 115, verse 1. Basahin po natin. Awit 115, verse 1. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay ibigay ang karangalan, dahil sa iyong tapat na pag-ibig at dahil sa iyong katapatan. So kahit na maraming mga bagay si Haring David, kahit na makapangyarihan siya, marami siyang resources, marami siyang mga tauhan, marami siyang kaharian, pero para sa kanya, hindi dapat siya yung mag-receive or hindi dapat siya yung luwalatiin. Kundi, sabi niya dito, kundi sa iyong pangalan ay ibigay ang karangalan o kaluwalhatian. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan ng buhay ni Haring David, may kita po natin kung gaano niya, sabihin natin, i-magnify yung kaluwalhatian ng Diyos sa kanya. Balikan po natin yung kwento tungkol kay Haring David at sa pakikipaglaban niya kay Goliath. Nung nakipaglaban siya kay Goliath,
yes, meron siyang field experience kasama yung Diyos. Tinutulungan siya ng Diyos na patayin yung mga oso, yung mga leon na kumukuha doon sa mga alaga niya. Tama po ba? Kahit na bata pa lang siya, yun po yung naging experience niya. Kaya, nung siya ay humarap na kay Goliath na higante, hindi niya ipinakita yung kanyang sariling kadakilaan. Tama po ba? Sino yung pinapakilala niya kay Goliath? Hindi ako yung inahamon mo. Hindi ako yung nilalabanan mo, kundi yung Diyos ng Israel. Naintindihan po. Tingnan natin para magkaroon po tayo ng konting background. Unang Samuel, chapter 17. Basahin po muna natin yung verse 34 hanggang 37. Unang Samuel, chapter 17, verse 34 hanggang 37. Unang Samuel, chapter 17, verse 34 hanggang 37. Kung nakita na po, basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit, sinabi ni David kay Saul, ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa para sa kanyang ama. Kapag may dumating na leon o kaya'y oso at kinukuha ang isang kordero sa kawan, ay inahabol ko siya at aking pinapatay at aking inililigtas ang kordero mula sa kanyang bibig. Kapag dinadaluhong ako, ay aking hinahawakan sa panga, aking sinasaktan at pinapatay. Nakapatay ang iyong lingkod ng mga leon at mga oso, at ang Filisteyong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila. Yamang kanyang hinahamon ang mga hukbo ng Diyos na buhay. Sinabi ni David, ang Panginoon ang nagligtas sa akin sa mga kuko ng leon at ng oso, ang siya magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong ito. At sinabi ni Saul kay David, umayo ka at samahan ko. So hindi niya magagamit yung field experience niya kasama yung oso, kasama yung leon na pinapatay niya. Kasi mas level up yung training na kailangan niyang gawin. Yes, siguro may mga oso, may mga leon na napapatay siya. Pero para mapatay yung Goliath or si Goliath na Filisteo, hindi niya magagamit yung physical strength lang niya. Kaya anong sabi niya? Yung hukbo ng Diyos ng buhay, siya yung makikipaglaban para sa akin. Ipinapakilala niya. Naintindihan po. Hindi niya sinabi, hindi niya pinagmataas yung kanyang sarili na kayang-kaya ko yan si Goliath. Napatay ko nga yung oso, napatay ko nga yung leon, gamit yung aking sariling kamay, kaya ko rin siyang patayin. Hindi po ganun yung puso ni Haring David. Naintindihan po. Meron siyang lubos sa pagpapakumbaba na yung kalakasan na meron siya, galing lahat sa Diyos. Naintindihan po. Kaya yung kalakasan na yun, gagamitin din niya para talunin si Goliath. Naintindihan po. Kahit na pinasuot na siya ng baluti, kahit na pinasuot na siya ng mga armor, pinasuot na siya ng mga kasuotang pandigma, pero hindi niya yung ginamit. Tama po ba? Sabi ni Saul, ito siguro maganda to sa'yo. Armor. Lalaban ka sa kanya, malaki siya. Mismatch kayo. Kaya kailangan mo ng proteksyon. Pinasuot niya si David, o yung batang David, ng mga armor. Pero ginamit ba ni Haring David yung mga armor na yun? Hindi. Ito po yung nagpapatunay na hindi siya umaasa sa physical or material na bagay para lang matalo si Goliath. Kanino siya umaasa? Sa Diyos, sa Panginoon. Naintindihan po. Kaya yes, tayo po, bilang mga tao na nakakatanggap ng kalakasan, nakakatanggap ng karunungan, nakakatanggap ng mga bagay na wisdom or kung ano man na bagay mula sa Diyos, lagi natin tatandaan na gagamitin ko to para sa kalawalatian ng Diyos. Sa pamamagitan nito, nawa, maibalik ko yung kalawalatian para sa Diyos. Nawa, sa pamamagitan nito, maparangalan ko yung Diyos. Ganito po yung ginawa ni Haring David. Kaya, alam natin yung kwento, natalo niya. Tama po ba? Ano pong sabi niya? Basahin po natin, verse 41 hanggang 45. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Dumating ang Filisteo at lumapit kay David na kasama ang lalaking tagadala ng kanyang kalasag na nasa unahan niya. Nang tumingin ng Filisteo at makita si David,
hinamak siya sapagkat siya'y kabataan pa, mapula ang pisngi at may magandang mukha. Sinabi ni Ako ba'y aso na ikaw ay lalapit sa akin na may mga tungkod at nilait ng Filisteo si David sa pamamagitan ng kanyang mga Diyos. Sinabi ng Filisteo kay David, halika at ibibigay ko ang iyong laman sa mga ibon sa iyong papawid, sa mga hayop sa parang. Pagkatapos ay sinabi ni David sa Filisteo, lumalapit ka sa akin na may tabak, may maliliit at malaking sibat, ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Si Goliath, ready siya makipaglaban. Meron siyang weapon. Meron nga siyang taga-dala eh. Meron siyang mga equipment. Pero si David, ano pong hawak? Meron siyang tungkod, meron siyang patpat, tapos meron siyang tirador at yung 5 bato. Tama po ba? Para sa kanya, yung Diyos yung makipaglaban kay Goliath. At kung ano man yung mga bagay na meron siya, yung pinagkaloob ng Diyos, yes, ito po yung gagamitin niya. Kaya napaka-maluwalhati ng kwento tungkol kay Haring David sa pakikipaglaban kay Goliath. Hindi para ipakita na si Haring David ay skilled. Hindi para ipakita na si Haring David ay madiskarte. Kundi para ipakita na yung Diyos ng Israel o yung Diyos na nasa likod ng Israel, siya yung nakikipaglaban. Naintindihan mo? Kung gagamitin natin yung ating senses, yung ating sariling kaisipan, mismatch sila. Hindi sila patas. Hindi patas na labanan yung gagawin nila. Tama po ba? Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, nagawa niya magapi si Goliath. Naintindihan? Ngayon, anong kinalaman nito sa atin? Bilang mga naligtas, kailangan din natin maunawaan na yes, may kapangyarihan, may karunungan, may kalawalatian, may karunungan na meron tayo na natatanggap sa Diyos. Pero saan ba natin yan dapat gamitin? Para saan ba natin yan dapat gamitin? Yun po yung tanong. Binigyan ka ng kalakasan, saan mo gagamitin yan? Binigyan ka ng karunungan, saan mo gagamitin yan? Palagi natin tanungin yung ating sarili. Meron ako ng mga bagay na ito. Nagagamit ko itong mga bagay na ito, pero para saan ba? Palagi natin tanungin yung ating sarili. Binibigyan tayo palagi ng Diyos sa mga bagay na kailangan natin. Physically and intellectually. Pero tanungin mo yung sarili mo, saan ko ba yan gagamitin? Maraming binigay sa atin yung Diyos. Maraming ipinagkakalob sa atin yung Diyos na kahit na hindi naman natin deserve. Pero para saan ba yan gagamitin? Naintindihan po. Tanungin natin palagi yung sarili natin kung saan mo yan gagamitin. Si Apostol Pablo, si Haring David, si Josue, si Samson, lahat ng mga tao na ginamit ng Diyos, yung kalakasan na natanggap nila, hindi nila ginamit para sa kanilang sarili. Lahat ginamit nila para ibalik sa Diyos. Intindihan po. Kaya kailangan natin suriin palagi yung ating sarili. Yung kalakasan na meron ako, yung karunungan na meron ako, yung kahit na yung resources na meron ako, saan ko ba ginagamit? Paano ko ba ginagamit? At kanino ko ba ibinibigay? Naintindihan po. Kung para lang sa iyong sarili, check mo yung sarili mo. Kahit nga tayo, wala naman tayong na-acquire dito sa mundong ito kung hindi pagkakalob ng Diyos. Tama po ba? Meron na ba tayong mga bagay na nakuha natin na hindi galing sa Diyos? Meron po ba? Wala. Kahit na pinagtatrabaho natin yan, kahit na pinagsisikapan natin yan, palagi natin tatandaan, lahat ito ay galing sa Diyos. Ngayon, saan mo gagamitin? Kaya nang binasa natin kanina, iukol sa Panginoon yung karangalan na dapat nating ibigay. Kaya sa pamamagitan niyan, yes, ibinigay ng Diyos para luwalatiin siya. Binigyan si Haring David ng kalakasan. Tinalo niya si Goliath. Para saan? Para makilala natin yung Diyos sa likod ni Haring David. Naintindihan po. Kaya ito po yung, para sa akin, ito po yung essence ng Christian life. Ako ay lubos na bumaba, si Jesus yung dapat na umangat. Habang ako ay nagpapatuloy sa Christian life, dapat unti-unti nabubuo sa atin si Yesu Cristo. Tama po ba?
Si Apostol Pablo, si Haring David, yung mga apostol, yes, ginamit sila ng Diyos. Pero lahat ng yun, tinuturo si Jesus Christ. Tama po ba? Yun po yung ating Christian life. Yung karunungan na meron ako, hindi ko gagamitin para lang iangat yung aking sarili. Yung resources na meron ako, hindi ko gagamitin para iangat ko lang yung aking sarili kaysa sa iba. Lahat ng yun ay para iangat ng Diyos. Naintindihan ko. Kaya nga iukol natin o ibigay natin yung karangalan na dapat nating ibigay sa Kanya. Naintindihan ko. Kaso nga lang, minsan nakakalimutan natin. Yun yung problema. Mahina yung ating memory sa mga ganitong bagay. Na yung mga resources pala na meron ako, dapat gamitin ko sa Diyos. Yung mga bagay na na-acquire ko pala, dapat gamitin ko sa Diyos. Pero yun nga, kung hindi mo mariremind yung iyong sarili, gagamitin mo lang yung mga bagay na yan para sa iyong sarili, para lang sa katawan mo, o para lang sa laman mo. Naintindihan ko. Bigyan po ng isang halimbawa. Si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, yes, may karunungan siya. Tama po ba? May wisdom siya na pamantayan ng sanlibutan. Pero nung siya ay naligtas, yung karunungan na meron siya, hindi niya ginamit para sa kanyang sarili. Yung kalawalatihan, karunungan, or wisdom na meron siya, lahat ng yun ay para mapakilala or maipakilala si Jesus Christ sa mga Hudyo at ganun din sa mga hindi. Naintindihan po. Kaya nga sa pangangaral niya, palagi niyang binabanggit. But tingnan po natin ito. Unang Korinto, chapter 2. Unang Korinto, chapter 2, verse 4 hanggang 5. Basahin po muna natin yung verse 2 hanggang 5. Basahin natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na pinapos sa krus. Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubang panginginig. Ang aking pananalita at ang aking pangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapang-akit na mga salitaan ng karunungan, kundi sa pamamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan. So yes, may wisdom, may karunungan, si Apostol Pablo. Siya siyang dakilang apostol. Pero lagi niyang nire-remind sa mga nakikinig sa kanya, hindi ako yung dapat ninyong paniwalaan, hindi ako yung dapat ninyong pakinggan lang. Kundi yung mga nakikita niyo sa akin ay nanggaling sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya dito, di ba? Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan. Alam niya na yung karunungan o intelligence na meron siya or yung sa pagsasalita niya ay galing sa Diyos. Kaya nga sabi niyo sa mga nakikinig, yung pananampalataya niyo ay huwag maging batay sa tao. Huwag maging batay sa sinuman na preacher. Kundi yung pananampalataya nyo ay dapat na maging matibay sa kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po. Minsan, may mga napapakinggan po ako na na mga brothers and sisters na nasisave. Sabi nila nasave daw sila dahil sa Bible seminar ni Pastor A, Pastor B, Evangelist A, Evangelist B. Yung kaligtasan ba galing sa pastor? Galing sa evangelist? Siguro dahil nga doon nila nalaman, napakinggan nila yung kaligtasan sa pamamagitan ng tao na yun. Pero sinasabi ni Apostol Pablo, yung pananampalataya nyo ay hindi dapat maging batay sa tao. Hindi dahil magaling siya, o kaya hindi dahil marunong siya magsalita, kundi dapat maging batay sa kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po. Bakit? Yung mga preacher na kilala natin, yung mga nangangaral na kilala natin, makapagsalita ba sila kung hindi sila bibigyan ng Diyos ng kapangyarihan, ng wisdom? Hindi. Tama po ba? Kaya kanino dapat natin ibalik yung karangalan? Sa Diyos na nagbibigay nun sa kanila. Naintindihan ko. Kaya, yes, siguro sa umpisa,
Mapapakinggan talaga natin yung mga magaganda at malilinaw na Bible seminar. Pero tandaan natin, yung kaligtasan, hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi ito ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po? Palagi nilang itinataas yung Diyos, hindi dahil sa kanila, hindi dahil sa karunungan na meron sila, lagi nilang ibinabalik sa Diyos. Isa pa po, tingnan po natin ito. Filipos chapter 1, verse 19 hanggang 20. Filipos chapter 1, verse 19 hanggang 20. Basahin po natin. Basahin natin. Filipos chapter 1, verse 19 hanggang 21. Basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. Sapagkat nalalaman ko na ang kahinatnan ninyo sa aking ikaliligtas sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa saganang tulong ng Espiritu ni Jesucristo, ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati. Hindi naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Sabi niya po, di ba, sa verse 19, sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa saganang tulong ng Espiritu ni Jesucristo. Nagawa niyo yung mga bagay na yon dahil sa prayers ng mga brothers and sisters at tulong ng Espiritu Santo. Kaya, sabi niya sa verse 20, di ba, sa gitna, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Kaya nais niyang ipakita na sa buhay niya, buhay man siya o mamatay man siya, ay lahat ng iyon ay dahil sa saganang tulong ng Espiritu. Naintindihan po. Ito po'y napakagandang testimony para sa atin. Palagi natin ibigay yung karangalan na nararapat sa Diyos. Yan nga si Apostol Pablo, kahit na nakila siyang apostol, kahit nakilala siya, kahit na sikat siya, kahit na 14 pa na mga aklat yung isinulat niya, palagi niyang nire-remind yung kanyang sarili na hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa tulong ng Diyos. Same din sa atin, brothers and sisters. Nakapagtrabaho ka, hindi dahil malakas ka. Nakapag-aral ka, hindi dahil sa may tuition ka o may pambayad ka. Okay, napapasa mo yung mga exams. Nagagawa mo yung pag-aalaga sa family mo, hindi dahil sa lakas na meron ka. Lahat ng ito ay galing sa Diyos. Lahat ng ito ay tinutulong ng Diyos para sa atin, para magawa natin luwalhatiin yung kanyang banal na pangalan sa pamumuhay natin. Naintindihan po. Kaya nga, kahit si Apostol Pablo, lagi niyang nare-remind na, dahil ako'y mahina, ako nga'y malakas. Bakit siya naging malakas? Dahil ba sa karunungan lang niya? Dahil sa saganang tulong ng Espiritu ni Jesucristo. Ano po yung word na sagana? Alam niyo po yung sagana? Sapat, puno, sobra. Tama po ba? Kaya nga kahit na meron siyang, sabihin na natin disease, or sabihin na natin nakaramdaman sa kanyang katawan, ipinahintulot ng Diyos ito sa kanya para ma-remind palagi yung sarili niya na kaya ka naging malakas kasi nga mahina ka. Kaya mo natatanggap yung kalakasan na yan dahil binibigyan kita na ikaw na mahina. Naintindihan po. Sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinto chapter 12 verse 9 hanggang 10. Sapagkat nga ako'y mahina, ako nga'y malakas, sabi niya. Kaya uunawaan natin na yung mga tao na mga characters dito po sa Biblia is nakita po natin na yung kaluwalhatian na ibinigay rin sa kanila ng Diyos, palagi nilang nire-remind yung kanilang sarili na lahat ng ito ay galing sa Diyos. Naintindihan po. At isa pang bagay, para ma-remind natin palagi yung ating sarili na palaging ibalik yung kaluwalhatian sa Diyos o yung karangalan sa Diyos, ay palagi dapat natin iharap yung ating sarili sa words of God. Kaya nasabi ko po kanina, yung salita ng Diyos ay isang magandang paraan para yung puso natin patuloy na mag-alap.
Kapag yung ating puso nanlalamig, kapag yung puso natin, yung Christian life natin, minsan nananamlay, lagi lang natin ibalik yung ating sarili sa words of God. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Awit 16. Awit 16, verse 8. Awit 16, verse 8. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Lagi kong pinanatili ang Panginoon sa aking harapan. Hindi ako matitinag sapagkat siya'y nasa akin. Ano po yung laging ginagawa ni Haring David? Ano po? Lagi nagtitrain. Lagi nakikipaglaban. O lagi nag-aaral. Ano po yung lagi niyang ginagawa? Lagi niyang pinanatili yung Panginoon sa kanyang harapan. Para saan? Para ma-remind yung kanyang sarili na yung kalakasan na meron ako, galing sa Diyos. Naintindihan po. Kung isasantabi natin yung Diyos, tapos kikilos tayo, gagawa tayo, is may kita natin, ay, ang galing mo, good job. Mas lalong natin inaangat yung ating sarili kapag hindi natin ilalagay lagi yung Panginoon sa ating harapan. Naintindihan po. Kaya nga, sa pamamagitan ng Biblia, kung iharap natin yung ating sarili sa Diyos, sa Panginoon, mareremind yung ating sarili na yung kalakasan na meron ako, ay galing sa Diyos. Kahit nga sa mga kabataan, sa Kawikaan chapter 20, verse 29, kaluwalhatian nila yung kanilang kalakasan. Tama po ba? Binigyan kayo ng strength, binigyan kayo ng mga bagay na kailangan po ninyo bilang mga kabataan. Ngayon, para saan? Sa pamamagitan niyan, pwede natin maluwalhati ang Diyos. Naintindihan po. Pwede natin maibalik yung kaluwalhatian at parangalan siya na nararapat sa Kanya. Tama po ba? Sa mga empleyado, mga may nagtatrabaho po dito, paano po ninyo, ano pong ginagawa ninyo para palagi kayong ma-remind na doon sa trabaho na yun, lagi kong nilalagay yung Diyos sa harapan ko. Paano po? Yes, meron tayong mga ginagawang paraan. Tama po ba? Meron tayong ginagawang mga ways, or sabihin na natin mga strategy, upang palagi natin mahihirap yung ating sarili o yung Diyos sa ating harapan. Naintindihan po. Bigyan po ng halimbawa. Colossians chapter 3. Colossians chapter 3, verse 22 hanggang 24. Basahin po natin. Colossians chapter 3, verse 22 hanggang 24. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa. Hindi na naglilingkod kung may tumitingin na gaya ng paglilingkod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana, paglingkuran ninyo ang Panginoon sa Kristo. So sinasabi po niya sa lahat daw po ng empleyado, sa lahat ng mga nagtatrabaho, ano pong dapat gawin? Maglingkod sa boss o sa puso? Ay, sa Diyos. Magagawa mo makapaglingkod sa boss kung uunahin mong maglingkod muna sa Diyos. Hindi pwedeng baliktad. Naintindihan po. Kaya, minsan, di ba? Kung maglilingkod ka lang sa tao, kapag nandyan siya, masipag ka. Pero pag wala siya, hayahay. Tama po ba? Pero kung palagi mong tatandaan na ako'y naglilingkod sa Diyos, kahit wala si boss, gagawin mo yung katapatan sa trabaho. Tama po ba? Minsan, nagiging,
Alam niyo po yung procrastinate. Sorry. Nabubulol kasi ako. Procrastinate. Tama po ba? Tama. Yung meron kang isang bagay na dapat gawin, pero hindi mo ginagawa, na delay ka. Tama po ba? Kasi inisip mo, malayo pa naman. Inisip mo na, tsaka pa naman. Hindi naman masyadong sobrang halaga pa ngayon. Kaya kapag dumating na yung time ng, halimbawa, deadline, magkakraming ka. Ipupush mo yung sarili mo na kailangan kong tapusin agad to. Kailangan mo madaliin yung sarili mo. Bakit? Kasi nagagawal ka ng oras. Pero dahil dun sa pagiging procrastinate, yung nagiging pabaya, dinedelay mo yung mga bagay na kailangan. Hindi pa naman kailangan siguro to, tsaka ko na lang gagawin. At kapag papalapit na yung oras, diyan ka nagmamadali. Ito po hindi magandang attitude. Ito hindi magandang, sabihin na natin, na practice. Bakit? Nakatingin ka lang dun sa gagawin mo, hindi dun sa nagpapagawa sa'yo. Tama po ba? Baba, inutos na sa'yo ni boss. Gawin mo na to, gawin mo yan. Kaso, yun nga, nagpabaya ka, hindi mo muna ginawa, kasi matagal pa naman yung deadline. Kaya, nung ginawa mo, kung ano-ano, tapos kapag malapit na yung deadline, ayun, gagawin ka ngayon. Ano pong sabi dito? Ano man ang inyong ginagawa, inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kung alam mo na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, kung alam mo na ginagawa mo yun para sa Panginoon, magpapatalo ba tayo sa pagiging pabaya? Palagi natin remind yung ating sarili. Yung trabaho na yun binigay sa iyo ng Diyos. Hindi dahil fit ka dun sa trabaho na yun. Hindi dahil in-applyan mo tapos nakapasa ka. Hindi. Lahat ng yun ibinigay sa iyo ng Panginoon. Para sa pamamagitan noon, maluwalhati mo siya. Naintindihan po. Kung nagiging iba yung purpose, kung bakit ka nagtatrabaho, kung bakit mo ginagawa yun, doon nagkakaproblema. Doon ka lalong babagsak sa Christian life mo. Naintindihan po. Kaya nga sabi dito, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso. Buong puso. Hindi half-hearted, kundi wholeheartedly. Naintindihan po. Same din po sa Christian life. Hindi lang po para sa mga nagtatrabaho, sa empleyado. Hindi lang po para sa mga brothers and sisters na may boss. Yung Christian life natin, hindi natin ginagawa kasi sinabi lang ng tao. Hindi natin yung ginagawa kasi sinabi ng mga nakakataas. So sabihin natin, mga senior pastor natin. Hindi po. Lahat ng yun ay ginagawa natin out of love. Kanino? Sa Diyos. Naintindihan po. Si Apostol Pablo, lagi po niya nire-remind yung kanyang sarili. Nire-remind din niya yung mga brothers and sisters na yung paglilingkod na ginagawa natin, gawin natin ng buong puso para sa Panginoon. Naintindihan po. Kung tayo nga masaya na naglilingkod sa mga boss, kasi meron tayong natatanggap, halimbawa, bonus, sweldo, kung ano man. Sabihin natin pabor, or sabihin natin mga words of encouragement. Ginagawa natin para makuha natin yung bagay na yun. Pero what more pa kaya yung Diyos? Sabi dito, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Ano po itong gantimpalang mana? Reward. Reward saan? Sa paglilingkod ng tapat. Sa paggawa ng buong puso. Naintindihan po. Kaya may mga bagay na kailangan nating gawin. Kailangan nating ibalik sa Diyos. Ito po yung may katapatang puso. Naintindihan po. Kung hindi natin ito gagawin, manghihina at manghihina yung Christian life natin. At hindi natin maibibigay yung mga bagay na dapat sa Diyos. Naintindihan po. Sabi sa 1 Pedro chapter 2 verse 18, mga alipin, magpasakop kayo ng buong paggalang sa inyong mga amo. Hindi lamang sa mabubuti at sa mahihinahon, kundi sa mga mababagsik. Hindi yung kapag okay siya, susundin. Kapag hindi siya okay, ayaw. Hindi po tayo magiging
ilaw ng sanlibutan kung merong kalahati lang yung nagpapakita ng ilaw, tapos kalahati kadiliman. Naintindihan po? Kaya nga wholeheartedly sinasabi sa atin ng Biblia na maglingkod para sa Panginoon. Ganun din, estudyante, sa mga nagtatrabaho, ganun din sa mga nasa bahay. Kaya nga sa unang Korinto chapter 10, verse 31, makain ka man, umiinom ka man, katrabaho ka man, ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyong lahat para sa ikalawalhati ng Diyos. Ito po isang command. Ito po isang utos. Hindi po ito optional. Naintindihan po. Hindi naman tayo binibigyan ng Diyos ng kalakasan kasi mabuti tayo. Tama po ba? Kahit nga bagsak yung Christian life natin, kahit nga pasaway tayo, binibigyan tayo ng kalakasan. Tama po ba? Kaya ano sinasabi niya sa atin? Gawin mo lahat para sa ikalawalhati ng Diyos. Gamitin mo yan para makabangon ka, makarecover ka, at gamitin mo yung kalakasan na yan para iluwalhatiin yung pangalan ko. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Awit 68. Awit 68, verse 34. Basahin natin, verse 34 hanggang 35. Basahin po natin kung nakita na po. Awit 68, verse 34 hanggang 35. 3 to 1. Iukol ninyo sa Diyos ang kalakasan. Nasa Israel ang kanyang kadakilaan at nasa mga langit ang kanyang kalakasan. O Diyos, ikaw ay kakilakilabot mula sa iyong sangtuaryo. Ang Diyos ng Israel, nagbibigay siya ng kapangyarihan at lakas sa kanyang bayan. Purihin ang Diyos. Para magawa natin yung verse 34, kailangan yung verse 35. Ano po yung verse 35? Nagbibigay siya ng kapangyarihan at lakas. Ngayon, para saan? Iukol ninyo sa Diyos ang kalakasan. Naintindihan po. Kung hindi niya tayo bibigyan ng mga bagay na kailangan natin, wala tayong magagawa. Tama po ba? Ngayon, binibigyan niya tayo. Gamitin natin para sa Kanya. Iukol yung kalakasan. Ito po, physical strength. Yung tinutukoy ko po dito. Ganoon din sa spiritual strength. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para tulungan din yung ibang brothers and sisters sa pamamagitan ng mga bagay na spiritual. Pag-pray sila, encourage sila, at damayan sila kapag sila'y nahihirapan. Yun ay ibinibigay ng Diyos para sa atin. Naintindihan po. Pero yun nga, sa ibang bagay mo gagamitin, o sa isang tao o kanino man, o ilalaan, hindi ito maganda sa harapan ng Diyos. Naintindihan po. Kahit nga siguro yung mga... Huwag na natin munang pag-usapan yung tungkol sa mayayaman kasi talagang ginagawa nila yun para sa pera. Pero doon sa mga maliliit na tao lang, sabihin natin sa mga mamamayan na katulad natin. Sabihin natin mas mababa, mas mahirap kaysa sa atin. Yung mga kalakasan na meron sila, na galing sa Diyos, saan nila ginagamit? Saan po? Saan? Siyempre, para sa kanilang sarili. Tama po ba? Para sa ibang tao. Para sa future nila. Tama po ba? Ngayon, tayo bilang mga tao, nanaligtas. Kabilang sa mga tao na yun, na sabihin natin na maraming kakulangan. Ngayon na tayo naligtas, binibigyan tayo ng Diyos ng mga bagay na kailangan natin. Ngayon, para saan? Tulungan ko po yung sagutin yung bagay na yan. Unang Korinto chapter 5. Sorry po, 2 Corinthians chapter 5. Basahin po natin. 2 Korinto chapter 5, verse 15. Basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili.
kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay. At muling, namatay si Jesus para saan? Para ligtas tayo. Tama po ba? Ngayon, dahil na tayo ngayon na naligtas, nabubuhay tayo para saan? Mahirap pa rin. So, kailangan natin i-remind yung ating sarili. Hanggang ngayon nabubuhay ako. Ngayon, para saan? Yung mga bagay na dapat iukol sa Diyos. Ano po yun? Kalakasan at kalawalatian. Hindi niya tayo niligtas lang para dalhin lang sa langit. Hindi lang niya tayo niligtas para i-enjoy yung langit at makasama siya ng pangwalang hanggan. Sabi dito, siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay, ibig sabihin, naligtas, ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili. Kung para sa iyo, mahalaga yung kaligtasan, magiging mahalaga din yung kaligtasan na dapat mong ibigay para sa iba. Ngayon, check mo yung sarili mo. Mahalaga ba sa akin yung kaligtasan? Iniisip ko ba na dakila yung kaligtasan? Kung oo, gamitin natin yung motivation na yan para tulungan din yung iba. Huwag mabuhay para sa sarili, kundi mabuhay para sa iba, para mabuhay din sila ng pangwalang hanggan. Naintindihan ko. Yes, tayo po yung mga tao na nabuhay para sa ating sarili. Pero ngayon na tayo naligtas, meron tayong panibagong purpose kung bakit tayo nabubuhay. Hindi para sa ating sarili, kundi para sa Diyos, para sa iba, para sila rin ay mabuhay. Naintindihan po. Binibigyan tayo ng Diyos ang maluwalhating, sabihin na natin na tungkulin habang tayo nabubuhay dito sa mundo. Hindi lang tayo nabubuhay dito para lang kumita ng pera. Yes, kasali yun. Pati yung pagkita ng pera, kailangan natin gawin dito po sa mundong ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi nga sa Biblia, maging masikap, huwag maging tamad. Kung magiging tamad ka, huwag kang kumain. Kaya nga, yung pagtatrabaho, ginagawa natin dito sa mundo, pag-aaral, kung ano man yan. Okay yan, mabuti yan. Dapat yang gawin. Pero kailangan mong i-remind yung sarili mo, para saan ko ba ito ginagawa? Kung nabubuhay ka pa rin para sa iyong sarili, check mo yung sarili mo. Nabubuhay na ba talaga ako? Yung espiritu ko ba talaga buhay? Ano yung pagkakaiba ng isang Kristiyano at hindi Kristiyano? O sabihin natin hindi ligtas. Kung titignan natin, parang magkapareho lang, di ba? Parang pareho pa rin sila. Tama po ba? Buhay siya, trabaho siya, isa ganun din. Pero ano po yung purpose natin bilang mga naligtas? Ngayon, hindi lang ako nabubuhay para sa akin sarili, kundi para din sa Diyos at para din sa iba. Ito po yung naging conclusion ni Apostle Pablo sa Gawa, chapter 20, verse 24. Kung aking buhay, hindi ko nituturing na mahalaga para sa akin. Para magawa ko lang yung tungkulin o ministeryo yung ginawa ng Diyos o ibinigay ng Diyos para sa akin. Yung buhay ko, kahit na mabaliwala, magawa ko lang yung ministeryo na ibinigay ng Diyos para sa akin. Ito po yung puso niya. Bakit? Yung karangalan, kaluwalhatian, dapat niyang ibalik sa Diyos. Naintindihan po. Isa pa po. Tingnan po natin. Unang Korinto, chapter 6, verse 19 hanggang 20. Unang Korinto, chapter 6, verse 19 hanggang 20. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang inyong katawan ng Diyos. So dahil nga tayo ay binili ang napakahalagang dugo ng Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, tayo na mga naligtas,
Nais ng Diyos na na luwalatiin siya sa pamamagitan ng ating katawan. Naintindihan ko? Kaya nga, binibigyan tayo ng Diyos sa mga bagay na kailangan natin. Ang bagay na minsan ay magagamit natin para sa mga gawain para sa Diyos. Lahat ng yun ay ibinigay ng Diyos para sa atin, para luwalatiin siya. Para sa pamamagitan ng ating katawan, luwalatiin natin ang Diyos. Naintindihan po? Isang magandang halimbawa, kilala po ninyo si Lydia? Bukod po kay Sister Lydia, meron pa pong Lydia dito po sa Bible. Kilala niyo po siya? Okay, siya po ay na-receive. Tama po ba? Ano pong trabaho niya? Kala ko ba kilala ninyo? Sige, tignan na lang natin. Gawa chapter 16. Baka yung iba hindi pa kilala eh. Gawa chapter 16. So napaganda po ng plano po ng Diyos para kay Sister Lydia dito po sa Bible. So, merong gustong puntahan si Apostol Pablo sa lugar ng Troas, pero pinigilan sila ng Espiritu para pumunta dito po sa lugar po ng Neapolis para po masave si Lydia. Tingnan po natin. Asahin po muna natin yung para may background po tayo. Babasahin ko po yung verse 6. Mga Gawa, chapter 16, verse 6 hanggang 7. Sabi dito, at naglakbay sila sa lupain ng Phrygia at Galatia dahil pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na ipangaral ang salita sa Asia. Nang siya'y dumating sa tapat ng Mysia at ay pinagsikapan nilang pumasok sa Bitanya, ngunit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ng Jesus. So yun nga, ito po yung mga second to third na ministry ni Apostol Pablo sa pangaral ng Ebanghelyo. Pupunta siya sa iba't ibang lugar, di ba? So gusto niya pumunta sa lugar ng Bithynia. Sabi nga dito, pinagsikapan nila. Siguro mayroong mga conflict, kaya hindi sila makapunta doon. Pinagsikapan nila pumasok sa Bithynia, ngunit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Ngayon, bakit? Yung mga tao ba na nasa Bithynia, hindi mahalaga para sa Diyos? Mahalaga o hindi? Mahalaga din sila. Pero bakit hindi pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus o ni Yesu Cristo na pumunta sila Apostol Pablo doon? Bakit po? Dahil po kay Lydia. Basahin po natin. Verse 11 hanggang 14. Basahin natin sabay-sabay, 3-1. Kaya pagtulak mula sa Troas, tumuloy kami sa Samotracia at nang sumunod na araw ay sa Neapolis at mula roon sa Filipos na pangunahing lungsod sa distrito ng Macedonia at ito'y sakop ng Roma, kami tumigil sa lungsod na ito ng ilang araw. At sa araw ng Sabat, ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na nasa palagay namin ay may dakong panalanginan. At kami umupo at nakipag-usap sa mga babae na nagtitipon doon. At nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya ay mula sa lungsod ng Tiatira, sa mga kalakal na mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. So, ano po yung trabaho niya? So, tandaan po ninyo, So, hindi sila pinintulutan dun sa Bithynia. Kailangan nilang pumunta sa Filipos dahil nandun si Lydia. At alam niyo po, isa si Lydia sa naging kamanggagawa ni Apostol Pablo para ma-evangelize yung lungsod ng Filipos. Kaya nagkaroon ng Filipos Church. Hindi natin alam. Baka doon sa Bithynia, maaaring pumunta man sila doon, pero hindi sila masave kasi siguro matitigas pa siguro yung puso. Pero doon sa Filipos, mayroong isang babae na ready na para makapakinig ng Ebanghelyo. Siya po si Lydia. Naintindihan ko. Kaya sabi dito, nung nasave si Lydia,
Ano pong sabi niya sa verse 15? Basahin natin sabay-sabay, 3 to 1. Nang siya'y mabautismohan na, kasama ng kanyang sambahayan, ay nakiusap siya sa amin na sinasabi, kung inyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay. At do'y tumigil at kami napilit niya. So, nung nasave siya, ano pong sabi niya kay Apostol Pablo at dun sa mga kasama niya? Dito muna kayo. Dito po sa tagpo po na ito, pinatuloy niya siya, hindi lang para may matulugan. Naintindihan po? Kundi yung kanyang sambahayan, yung kanyang resources, lahat ng meron siya, ginamit niya para ipaglingkod sa iba. Ginamit niya para kay Apostol Pablo, para sa mission team ni Apostol Pablo. Hindi po biro yung mag-alaga ng ibang tao, tama po ba? Pakainin sila, ibigay yung mga kailangan nila. Pero si Lydia, dahil siya ay na-save, ito po yung naging puso niya. Yung kalakasan na meron siya, resources na meron siya, ginamit niya para sa ikalwalhati ng Diyos sa pamamagitan nila Apostol Pablo. Sabi niya, dito muna kayo. Hindi lang siya nagbigay ng pagkain, hindi lang siya nagbigay ng matutuluyan, kundi yung pag-aalaga kay Apostol Pablo para sa bagong mission trip na pupuntahan nila, ready sila. Naintindihan po. Ito po yung dahil na yung puso ni Lydia ay nagkaroon ng Panginoon. Nagkaroon siya ng bagong purpose. Hindi na lang siya mangalakal ng telang kulay ube. Ano po yung panibago niyang purpose? Maglingkod para sa iba. Binilit ba? Sino po yung namilit? Si Apostol Pablo o si Lydia? Sabi dito sa uli, di ba? At kami napilit niya. Grabe po yung pagnanais niya. Dito muna kayo, huwag muna kayo umalis. Sa pamamagitan po nito, dito natin makikita na yung puso ni Lydia ay sobrang nagnanais na maglingkod. Na gamitin yung mga bagay na meron siya para sa mga brothers and sisters. Naintindihan po. Nakikita ko po ito kapag mayroong mga mahalagang gawain na gagawin. Halimbawa, mayroong itong darating, yung Youth Bible Camp. Marami pong mga kabataan na dumalo kahapon. Siguro meron din silang mga ibang gagawin. Meron din sila kailangang paglaanan. Pero lahat ng yun isinantabi muna nila para makibahagi dun sa gawain na yun. Bakit? Hindi ba mahalaga yung iniwan nila? Actually, baka nga mas mahalaga eh. Tama po ba? Pero nagawa nilang iwan para lang makapaglingkod sa iba. Hindi naman para lang sa kanilang sarili yung retreat, di ba? Hindi lang naman para naglilingkod sila, para may matulugan silang maayos. Hindi naman eh. Pero lahat ng yung ginawa po nila. Para sa iba, para sa mga ligaw na kaluluwa, na dadaling ng Diyos. Ito po yung puso ng mga tao na alam po nila kung ano yung purpose nila. Kaya sa pamamagitan po nito, dito natin makikita na hindi nabubuhay yung ibang tao para sa kanilang sarili lang. Inilalaan nila yung kanilang sarili, yung ilang part ng kanilang sarili para sa Diyos. Naintindihan po. Maling bagay ba yung ginagawa nila? Minsan kasi naririnig natin, di ba, sa mga, sabihin natin, yung mga musik. Ba't ka nagpapabaya sa trabaho mo? Ba't ka nagpapabaya sa school? Lahi ka na lang dyan sa church. Binibigyan ka ba ng pera dyan? Bakit yung karir mo, tinalikuran mo lang para sa church? Ganyan po yung sinasabi ng iba. Pero mali bang bagay yung ginagawa nila? Hindi po. Nagawa po nila yun dahil sa puso nila, yes, meron silang pagnanayos na magmula ngayon na ako'y naligtas, nawa gamitin ako ng Diyos para sa paglilingkod para sa iba. Para maibalik yung kalawalatian na ibinigay din sa akin ng Diyos. Naintindihan po. Kaya although mahirap, pero ito po yung kailangan natin gawin. Ibalik yung mga bagay na dapat sa Diyos. Ano po yun? Karangalan at kalakasan. Naintindihan po. Ngayon, meron kang lakas. Ngayon, paano magagamitin yan? Kagaya ni Lydia, ito po yung ginawa niya. Naglingkod siya, pati yung sambahayan niya. Siguro, mga family members, relatives nila. Yes.
Ginawa po nila, ginamit po nila yung kalakasan na natanggap nila para sa ikalawalhati ng Diyos. Naintindihan po. At kung gagawin din ng mga brothers and sisters sa panahon natin ngayon, yung mga bagay na ito, sigurado, may mga dakilang bagay yung mangyayari. Naintindihan po. Ano po yung slogan natin ngayong taon? Ephesians chapter 3 verse 20. Tama po ba? Na-experience nyo na po ba? Sabi, di ba, may kapangyarihan sa atin. Na-experience nyo na po ba? O, konti lang sumagot. Paano po yung iba? Hindi pa na-experience? Huwag kayong mag-alala. Hanggat nandito ka sa church, hanggat nag-aabide ka, may experience mo. Kung yung apoy na maliit, kahit itapon yan, kahit na medyo may distansya sa'yo, pero dahil nga yung apoy ay buhay, pwede yung kumalat. Naintindihan ko. Kaya para ma-experience mo, una, iharap mo yung sarili mo sa salita ng Diyos. Pangalawa, pumunta ka sa lugar kung saan ginagawa yung pagluluwalhati sa Diyos. Saan po yun? Di po sa beer house, ha? Di po sa kung saang lugar. Dito po sa church. Naintindihan po. Sa loob ng church, dito natin may experience yung kapangyarihan sa loob natin. Naintindihan po. Tayo nga, bilang mga katawan, bilang may mga body parts. Yes, mayroong physical strength yung bawat body parts. Tama po ba? Pero kung yan nakahiwalay, may silbi ba? Kahit nga isang parte ng ating katawan na mahiwalay sa atin, may experience ba niya yung kalakasan na meron yung katawan? Hindi. Kaya po yung napakagandang dahilan kung bakit kailangan mong manatili sa church. Para maka-experience mo yung kapangyarihan ng Diyos. O sabihin po ninyo, baka pag nag-stay ako sa church, yumaman ako. Marami po mag-stay sa church na hanggang ngayon, hindi pa rin mayaman. Huwag niyo pong isipin na physical na bagay yung ipapakita sa iyo ng Diyos kapag nag-stay ka sa church. Hindi po. Lahat ng bagay na merong kinalaman sa kaharian ng Diyos, may experience natin. Consider kahirapan, mga pag-uusig, lahat ng mga bagay na yun, maaaring may experience natin. Pero, sa likod nun, nandun yung kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po? Kaya nga, napakahalaga ng pananatili. Naintindihan po? Hindi po ito optional, hindi rin po ito dahil sinabi lang ng tao. Lahat po ito ay ayon po sa kalooban po ninyo. Naintindihan po? Kung gusto mo ma-experience yung kapangyarihan ng Diyos sa kalagitnaan ng church, palagi kang pumunta dun sa lugar kung merong mga gawain para sa church. Naintindihan ko. Kaya kahapon po, isa rin po yun sa palagi ako nare-remind na yes, nababasa ko yung Ephesians chapter 3 verse 20, kabisado ko siya. Pero kapag merong mga mahalagang gawain na ginagawa para sa kalooban ng Diyos, dun sa mga brothers and sisters na maaaring sa tingin ko, kaya nila. Mahirap yung gawain na ito. Pero nung nagtulong-tulong, dami nagawa. Maaga po kami pumunta doon. Dahil maagang pumunta, maaga rin natapos. Tama po ba? Expected po namin mga alas 4, alas 5, dahil yun po yung instruction sa amin. Huwag aalis nang hindi tapos. Pero actually, alas 2, alas 3, nagpapahinga ng iba, nagre-ready na para sa mga fellowship nila pag-uwi. Kahit na ganun yung na-experience po nila na kahirapan physical, pero yung puso nila, nag-aalam. Naintindihan po. Yun po yung kapangyarihan sa loob natin. Yun po yung kapangyarihan na nag-ihimok sa atin para maglingkod at gamitin yung kalakasan na ito para sa kalawalhatian ng Diyos. Kaya kung hindi mo pa na-experience, ulitin ko po, meron po tayong mahalagang gawain next week. Doon po sa gawain na yun, doon natin makikita, may experience yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya sana, huwag ka magdalawang isip na sumama. Hindi ako makasama evangelist kasi ganito. Hindi po makasama kasi ganyan. Okay naman po yun, wala namang problema. Naiintindihan ko po. Pero kung gusto mo ng kalakasan spiritually, kung gusto mo na magkaroon ka ulit ng
reassurance ng kaligtasan mo, baka mamaya sa isip lang, magandang paraan yun. Naintindihan po. Sa pamamagitan po nito, dito natin mas naaalab yung puso natin para gawin yung kalooban ng Diyos. Naintindihan po. Kagaya ni Lydia, kagaya ni Apostol Pablo, kagaya ni Haring David. Lahat po sila hindi kumilos ng mag-isa. Meron po silang mga kasama. Tama po ba? Meron silang mga kamanggagawa. At sa pamamagitan ng mga kamanggagawa nila, mas lalo nilang experience na yung Diyos kumikilos talaga sa loob nila. Naintindihan po. Kaya, meron pong chapter na binanggit si Apostol Pablo, dinedicate niya para dun sa mga tao na nakasama niya sa ministry para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Yung Roma chapter 16. Nakita po ninyo maraming pangalan dun. Napakamaluwalhati kung yung pangalan natin doon, kung sana, meron pang chapter 17 or meron pang susunod na verse ng chapter 16, sana maisulat din yung pangalan natin doon. Dahil napakamaluwalhati nun para sa atin. Naintindihan? Tingnan po natin ito. Ikalawang Timoteo, chapter 4. Bigyan po na isang halimbawa. Ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 10 hanggang 11. Basahin po na natin. Ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 9 hanggang 11. Basahin na rin po natin. Basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Magsikap kang pumarito agad sa akin, sapagkat iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutan ito at nagtungo sa Tesalonica. Si Crescente ay nagtungo sa Galacia at si Tito ay sa Dalmacia. Si Lucas lamang ang kasama ko. Sunduin mo si Marcos at isama mo sapagkat siya'y kapakipakinabang sa akin sa ministeryo. So, konting background. Si John Mark, yung binanggit po sa verse 11, siya rin po ay nakasama ni Apostol Pablo sa mga paunang ministry nila. Kaso nga lang si John Mark, dahil hindi pa siya ready o hindi pa siya masyadong bata pa yung kanyang pananampalataya, hindi siya sumama doon sa mga iba pang mission trip. Kaya sa Gawa chapter 15, nagkaroon po ng, sabi doon, mainit na pagtatalo si Bernabe at si Apostol Pablo. Si Bernabe, pamangkin po niya si John Mark. Sabi niya, kailangan ko siyang isama. Pero sabi ni Apostol Pablo, wag mo na siya isama. Kasi magiging kabigatan lang siya para sa atin. Pero dahil nga, tito siya, meron siyang, sabihin na natin na pinapairal niya yung kanyang, sabihin natin, relative instinct kay John Mark. Sinama ni Bernabe si John Mark, si Marcos. Tapos, nagpatuloy si Apostol Pablo kahit na magkahiwalay sila. Pero dito, sa tagpo po na ito, sa ikalawang Timoteo, kahit na noon, naging mahina si John Mark o si Marcos, tinawag niya si Marcos dito sa tagpo po na ito. Bakit? Ano pong description niya kay Marcos? Si Marcos na noon ay mahina, noon ay maliit yung pananampalataya, naging kapakipakinabang sa akin sa ministeryo. Nag-improve din siya. Naintindihan po. Kaya, maring sa atin is, wala pa tayong masyadong magawa o hindi tayo makagawa, pero hanggat nananatili sa church, eventually, isa rin po tayo sa magiging kapakipakinabang para sa ministry. Naintindihan po. Kaya hindi mahalaga yung umpisa. Mahalaga kung paano ka magtatapos. Yes, sa umpisa, mahina si Marcos. Hindi siya kagaya ni Demas. Si Demas, same din sila na magkasama sa ministry. Okay yung umpisa ni Demas, pero ano po yung huli? Ano pong sabi dito? Umibig siya sa sanlibutan. Mas maganda yung sanlibutan kaysa sa ministry ni Apostol Pablo. Mas marami akong benefit para sa aking sarili kaysa sumama sa kanya. Palagi kaming gutom, palagi kaming nasisiraan ng barko, palagi kaming puyat, halos mabingit kami sa kamatayan kapag sumasama ako kay Apostol Pablo. Ganun sabi niya.
Hanggang dito na lang ako. Mas maganda yung sa sanlibutan. Mas marami ako nakukuha. Mas maraming masayang bagay na na-acquire para sa aking laman. Kaya dito na lang ako. Kaya hindi po mahalaga yung umpisa. Lahat naman tayo sa umpisa, mahina. Tama po ba? Pero kung sa huli, i-stop ka na lang dahil mahina o dahil tinignan mo yung sarili mo, hindi mo na kukuha yung kailangan mo para sa physical, magiging kagaya tayo ni Demas. Pero si John Mark o si Marcos, nagpatuloy siya sa kanyang ministry. Bagamat hindi niya kasama si Apostol Pablo, pero ginawa niya yung kanyang Christian life at in-improve niya ito. At sabi dito, naging kapaki-pakinabang siya para sa akin sa ministry. Ganda sana kung may lalagay din sa akin ng Diyos na si Gian ay naging kapaki-pakinabang para sa aking ministry dito sa lupa. Napakamalawalhati po. Sana ganun din po. Yun din po yung prayer ko. Yun din po yung sana mangyari sa akin. Sa ngayon, hindi ko po talaga masasabi yun. Dahil maraming bagay pa rin na hindi ko nagagawa. Maraming pa rin bagay na hindi ko kaya. Marami pa rin bagay na hindi ko nagagawa kasi una dahil sa katigasan ng ulo ko at kapabayaan ko. Pero sana ito rin po yung nais ko na maging bago dumating yung Panginoong Jesucristo. Maging kapaki-pakinabang para sa aking ministry. Kaya gusto niya isama si Marcos o gusto niya makita si Marcos bago siya mamatay. Ito po sa aklat ng ikalawang Timoteo. Ito na po yung parang huling habilin na ni Apostol Pablo sa mga brothers and sisters. Bago ako mamatay, sama mo si Marcos. Dahil naging kapaki-pakinabang siya para sa akin. Kasi Marcos, isa rin po siya sa halimbawa ng mga tao na hindi nabuhay para sa kanilang sarili, kundi nabuhay para sa Diyos. Nabuhay para sa ministry, nabuhay para kay Apostol Pablo, para tulungan na gawin yung kalooban ng Diyos habang siya'y nasa lupa. Naintindihan po. Naging kapaki-pakinabang siya. Kaya nais ang Diyos na tayo rin maging kapaki-pakinabang sa ating ministry. Kaya binibigyan tayo ng kalakasan Binibigyan tayo ng resources, binibigyan tayo ng unang mga bagay na meron tayo. Ngayon, para saan? Maging kapaki-pakinabang para sa Diyos. Naintindihan po. Huwag po ninyong isipin na wala naman ako, kaya baka hindi ako ginagamit ng Diyos. Hindi naman niya ako binibigyan ng resources, kaya wala akong magawa para sa church. Baguhin po natin yung ganong klaseng kaisipan. Nakikilos ka lang kasi meron ka, tapos kapag wala na rin. Meron tayong oras, 24 hours. Tama po ba? Meron kang kalakasan. Tama po ba? Doon sa dalawang bagay na yun, lahat pantay-pantay. Meron bang 25 hours? O meron 23? Wala. Tama po ba? Lahat pantay-pantay. Ngayon, paano mo gagamitin yan para sa Diyos? Yung oras, yung kalakasan, kahit na yung mga bagay, kahit na yung resources, uli na lang natin. Doon sa dalawang bagay muna. Ito po mga tao na ito. Maring hindi rin sila sapat, pero naging kapaki-pakinabang sila sa kanyang ministry. Ni Apostol Pablo. Naintindihan po. Ito po yung hinahanap ng Diyos. Yung mga taong handang maglaan, mag-ukol ng kanilang kalakasan, ng kanilang anumang meron sila para maibalik sa Diyos. Kaya, sana, bawat isa sa atin ay matagpuan ng Diyos na maging kapaki-pakinabang para sa ating ministry. Lalo na dito sa Santa Rosa Church. Naintindihan po. Nandito tayo hindi lang para mag-gather, tapos umuwi. Hindi pala. Mag-gather, kumain, tapos umuwi. Hindi lang po yun yung ginagawa natin dito sa church. Napakarami po nating bagay na dapat nagawin para sa ministry. Meron tayong malaking ministry sa retreat center. Yun rin po ay gawain natin. Naintindihan po. May mga church staff po doon. May mga gawain po yung Tanawan Church. Pero sila lang ba yung inaasahan ng Diyos na makibahagi doon? Remind natin yung ating sarili.
Kung ako ay may kalakasan, kung ako ay may kalawalatian, kung meron akong karangalan, ano sabi sa verse na binasa natin kanina? Iukol natin sa Panginoon. Give. Naintindihan po. Kaya palagi natin i-remind yung ating sarili na yung kalakasan ba na binibigay sa akin ng Diyos, ginagamit ko. Kagaya ba ni Marcos? Kagaya ba ni Lydia? Kagaya ba ni Apostol Pablo? Kagaya ba ni Haring David? Gagawa ko rin ba yung tungkulin ko na ibalik yung kalawalatian sa Diyos? Kaya meron tayong, ito diba? Ito. Anong sabi? Ano yung aking isusukli sa lahat ng kabutihan ng Diyos na ginagawa sa akin? Tanungin mo sarili mo, ano ba yung aking isusukli sa lahat ng kabutihang ginagawa sa akin ng Diyos? Kung meron kang ginagawa, pero hindi mo naman ginagamit yan para suklian yung kabutihan ng Diyos, ito pong tanong na ito ay isang warning. Yan din ba yung sinusukli mo sa lahat ng kabutihang ginagawa ko sa iyo? Kaya hindi po ito simpleng verse. Sobrang bigat po nito para sa atin. Kung may mauunawaan po natin kung ano pong nais ng Diyos para sa atin. Hindi lang po yan nilalagay dito. Dapat inuukit natin yan sa ating puso. Kung meron kang ginagawang kalokohan, basahin mo itong verse na yan. Kung nagpapabaya ka sa Christian life mo, basahin mo itong verse na yan. Kung nag-i-improve ka naman at lumalago sa iyong Christian life, basahin mo pa rin itong verse na yan. Para saan? Para hanapin, alamin, ano ba ang pwede kong gawin para maibalik yung kalawalatian sa Diyos. Hindi naman natin kaya lahat at instant na ibalik yung kalawalatian ng Diyos. Pero dito sa buhay na ito, na binibigay niya sa atin, dito natin gagamitin yan. Naintindihan po? Naintindihan? Balikan po natin sa ating main verse. Awit 29. Basahin po natin yung verse 2. Awit 29, verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay kung nakita na po. Okay. Ready na po? Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Iukol ninyo sa Panginoon ang kalawalatian na narapat sa kanyang pangalan. Sambahin ninyo ang Panginoon sa banal na kagayahan. Sana, nawa, tayo po bilang mga brothers and sisters, ay magawa natin na iukol sa Panginoon yung kalawalatiang nararapat sa kanyang pangalan. Ano po? Sa pamamagitan po ng ating Christian life. Na sana, kapag binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para gumawa para sa kalawalatian niya, huwag tayo mag-atubili, huwag tayo magdalawang isip na gawin ito para sa pagpaparangal sa Kanya. Konting announcement lang din. So, siguro yung ilan naman sa inyo, alam na rin. Si Brother Arnold po, ang ating men's group leader, na-aksidente po siya. So, hindi po minor accident yung nangyari po sa kanya. Kaya major accident po ito, at pakisama po ito sa prayer po ninyo. Sana mas mapabilis po yung kanyang recovery para po sa gawain, para dito po sa ating church. Siya rin ay mahalaga para sa atin bilang brothers and sisters. Hindi lang po siya basta tumatayo dito sa harapan, hindi lang po siya basta nag-drive, hindi lang po siya basta nag-a-announce, siya po isa sa ating mga kapatid. Kaya pakiusap, isama po natin siya sa panalangin. At ganoon din yung kanyang pamilya. Naintindihan po. Sana po, soon, makasama din po natin siya at magkaroon ng full recovery sa lalong madaling panahon. So, naniniwala po ako na ito'y kalooban ng Diyos. Hindi para saktan lang siya, hindi para kung ano mang may gawin sa Kanya. Lahat ay para sa ikalawalhati ng Diyos. Kaya ganoon din sa atin. Okay? Brothers and sisters, huwag po kayo malungkot kapag mayroong mga mahihirap na bagay na nangyayari sa Christian life po ninyo. O kaya mahihirap. O kaya sabihin na natin para bang unusual na nangyayari sa Christian life natin. Tandaan natin, bilang isang Kristiyano, walang nagkakataon. Lahat ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kung may mga experiences tayo na nangyari, na maring sabihin na natin, masakit sa ating puso bilang tao,
Tandaan natin, lahat ng yun ay pinahintulutan ng Diyos. Hindi yun nangyayari dahil nagkataon lang. Naintindihan? Kahit nga yung mga sakit, kahit na yung mga pagdurusa, kahit na yung sabihin natin, yung mga ganong klaseng instances, lahat ng yun ay para sa ating ikabubuti. Naintindihan? Ngayon, ang tanong, bakit ba yun nangyari? Palagi mong tatanungin yung sarili mo. Para ba ito lumago yung Christian life ko or disiplinahin ako? Dalawa lang. Kung meron kang ginawang mali, kailangan mo mag-repent. Pero kung wala ka namang ginawang hindi maganda o kasalanan at na-experience mo pa rin yun, yun ay isang paraan para lumago o mag-step up yung Christian life. Kaya huwag ma-discourage kapag nangyayari po yung mga bagay po na ito. Lahat po ay plano ng Diyos para sa ikabubuti natin. Naintindihan po. Kaya pakisama po siya sa prayer, ganoon din yung kanyang family, na sana makarecover at sana makasama na po natin siya para sa ating ministry dito po sa Santa Rosa Church. So alam mo po, mahirap yung ating physical na kalagayan dito sa mundo, tumatanda, nahihirapan, at palaging kulang. Pero dahil nga yung Diyos ay mabuti, dahil yung Diyos ay tapat, nananatili siya na tapat para tulungan tayo sa mga bagay na kailangan po natin. Kaya nga nararapat lang na parangalan siya at luwalhatiin siya sa pamamagitan ng ating Christian life. Tayo pong lahat ay mukhot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami unang-una po sa lahat sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama sa mga salita na pinagkaloob niyo po para sa amin ngayong araw. Naway patuloy po namin magawa na parangalan ang iyong banal na pangalan sa aming Christian life at sa natitira po namin buhay dito sa mundong ito. Binibigyan niyo po kami ng napakaraming pagkakataon, kaya nawa, wag po namin sayangin. Tulungan niyo po kami upang maluwalhati po namin at maipakilala sa pamamagitan ng aming buhay ang kaluwalhatian ni Jesucristo upang yung mga tao sa paligid po namin ay makarating sa kaligtasan at maunawaan po nila kung ano po yung pag-ibig ng Diyos na ginawa niyo rin po para sa kanila. Sa oras po na ito, sa natitira po namin mga gawain, ay pakiusap, tulungan niyo po kami na naway magawa po namin ito na maging kalugod-lugod sa inyong harapan at sa pamamagitan po nawa nito ay lumakas pa po yung aming pananampalataya. Tulungan niyo rin po yung mga brothers and sisters sa amin sa kalagitnaan po namin na maaaring nakakaranas po ng mga kahirapan physically and spiritually. Patuloy niyo po silang alivin, patuloy niyo po silang bigyan ng higit pang kalakasan, physical at ganoon din sa kanilang espiritu upang sa lalong madaling panahon ay magkasama-sama po kami ng mayroong puso, na mayroong iisang puso para po gawin ang kalooban po ninyo. Lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po. Hindi ba kayong bakit na nakikita ko sa kanila sa page 59 po sa inyong class? Wala po na yung class. Therefore,